Naglabas na nakakagulat na balita ang New York Post. Ang bagong pinakamataas na pinuno ng Iran ay posibleng bakla. Sa isang sibilisadong mundo, ang ganitong balita ay hindi sana nagdulot ng anumang ingay pero hindi sa Iran. Ayon sa pahayagan, pinaniniwalaan ng mga US intelligence agencies ang impormasyong ito at iniulat nila ito sa Pangulo ng Estados Unidos sa pribadong pagpupulong. Ayon sa mga source ng New York Post, sinasabing si Mojtaba Khamenei ay matagal nang mayroong maselang relasyon sa kanyang tagapagturo. Ayon sa ulat, ang impormasyong ito ay mula sa pinaka-secure na pinagkukunan ng pamahalaan. Ang mga tismis tungkol sa posibleng sexual na oryentasyon ni Mojtaba Khamenei, ayon sa ulat, ay umiikot na sa loob ng Iran sa loob ng ilang taon. Pero pinakamahalagang balita, ipinagbabawal sa Iran ang parehong kasarian na relasyon. Ang mga relasyon ng parehong kasarian ay itinuturing na kriminal na gawain at maaring patawan ng pinakamabigat na parusa. Ngayon, ang ganitong tao ay biglang naging pinakamataas na pinuno ng bansa at isa pang ayatollah na sumisira sa lahat ng reliyosong alituntunin ng Iran. Ang pangalan ko ay Alexi Petchy. Pag-usapan natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, i-like ang episode at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Mag-subscribe din sa Telegram channel kong Petchy News, ang link ay nasa video description. Doon namin agad inilalatala ang maiinit na balita. Kaya, ayon sa paboritong dyaryo ng Presidente ng Amerika, ang New York Post, isinulat nila na nagulat si Pangulong Trump nang malaman niya nung nakaraang linggo based sa datos ng American Intelligence na ang bagong pinakamataas na leader ng Iran na si Mojtaba Khamenei ay maaring isang bakla. Nag-alala ang kanyang ama, ang yumaong Ayatollah Ali Khamenei, na hindi siya akma mamuno sa Islamic Republic dahil dito. Dahil dito, hindi rin ipinakita ni Ali Khamenei ang anak niya sa publiko. Dahil sa kadahilanang ito, si Mojtaba Khamenei ay matagal na hindi kumuha ng tunay na relihiyosong edukasyon. Ayon sa mga ulat, hindi napigilan ni Trump ang pagkagulat at malakas na tumawa nang ibalita sa kanya ang datos na ito. Ang iba pang naroroon sa silid ay itinuring din itong nakakatawa. Sumama sila sa reaksyon ng presidente. Narito ang CP mula sa pahayagan. Ibinahagi ang nakakagulat na pahayag sa New York Post ng dalawang miyembro ng intelligence community at isang taong malapit sa White House. Sabi ng tatlong pinagkunan, hindi ito kapanipaniwala. Sa unang tingin, ang pahayag ay tinuturing ng mga ahensya ng intelihensya ng Amerika bilang kapanipaniwala at hindi bilang maling impormasyon na layuning siraan lang ang 56 anyos na si Khamenei na nahalal bilang pinakamataas na pinuno ng bansa kapalit ng kanyang yumaong ama noong Marso 8. Ayon sa dalawang pinagkunan, batay sa datos ng intelihensya, si Mojtaba Khamenei, kilala bilang lakas sa likod ng damit, ay nagkaroon ng matagalang sexual na relasyon sa kanyang guro habang tagapagbantay ng kanyang amang matanda. Ayon sa ikatlong pinagkunan, based sa intelihensya, may romansa si Mojtaba Khamenei sa isang dating empleyado ng kanilang pamilya. Isa sa mga pinagkunan ng pahayagan ang nagsabi na si Mojtaba na pinaniniwala ang nasugatan sa parehong airstrike noong Pebrero 28 kung saan namatay ang kanyang ama at iba pang miyembro ng kanyang pamilya ay gumawa ng agresibong sexual na mga alok sa mga lalaking nag-aalaga sa kanya marahil habang siya ay nasa ilalim ng epekto ng malalakas na gamot. Ngunit ang pahayagan ay nagbigay ng isang napakahalagang paalala. Walang larawan o ebidensya ang intelihensya ng Amerika tungkol sa umano'y sexual na pagnanasa ni Mojtaba Khamenei sa mga lalaki. Ngunit iginiit ng mga pinagkukunan ang katotohanan nito. Sinabi ng isa sa kanila na ang impormasyon ay galing sa isa sa pinakaprotektadong pinagkukunan ng gobyerno ng Estados Unidos. Pinakamapanganib kay Khamenei ayon sa mga ulat ay ang tsismis tungkol sa umano'y sexual na oryentasyon niya. Kumalat ang mga tsismis sa loob ng Iran. Hindi bababa mula noong bumagsak ang helicopter noong Mayo 2024 kung saan namatay ang noong presidente na si Ebrahim Raisi na itinuturing ni Ali Khamenei bilang paborito para maging susunod na pinakamataas na pinuno. Dati, tinawag ni Trump si Mojtaba Khamenei na mahina at hindi tanggap na kandidato bilang pinuno ng Iran. Ang bagong Supreme Leader ay kilalang hindi basta susunod sa kahilingan ng Estados Unidos na isuko ang programang nuclear o ballistic missile. Которые привели к операции. At narito pa ang isa pang quote mula sa pahayagang New York Post.
Nauna nang nailatala sa media ang ilang detalye tungkol sa sexual na buhay ni Mujtaba Khamenei na maaring magpatunay sa paratang. Sa isang lihim na telegrama ng US noong 2008 na inilathala ng WikiLeaks, inilarawan kung paano nagpagamot si Mujtaba Khamenei sa UK para sa impotensya, ngunit hindi tinukoy kung ano ang nangyari. Ayon sa tala ng US State Department, si Mujtaba ay nag-asawa ng medyo huli, mga 30 taong gulang marahil dahil sa problema sa impotensya na kanyang ginamot. Sa huli, nalunasan niya ito matapos ang 3 mahahabang biyahe sa Wellington at Cromwell Hospital sa London, United Kingdom. Inasahan ng pamilya ni Mujtaba na magkakaanak siya agad, pero kinailangan pa niya ng ika-4 na biyahe sa United Kingdom para magpagamot. Pagkatapos ng 2 buwang pananatili, sa wakas ay nabuntis ang kanyang asawa ayon sa dokumentong lumabas sa media. Ayon sa ulat, ang asawa ni Mujtaba na si Zahra at ang kanyang anak na binatilyo na si Muhammad Bagher ay namatay sa isang airstrike kung saan napatay din ang kanyang ama. Ang bagong Supreme Leader ay may isa pang anak na lalaki at isang anak na babae. At dito ko rin idadagdag na sa ulat ng CBS News nung linggo, nabanggit din ang umano'y homoseksualidad. Sinabi na ang nakatatandang Khamenei na namuno sa Iran mula 1,900 at 89 ay mas pinili ang ibang tagapagmana dahil na rin sa ilang hindi tinukoy na problema sa personal na buhay ni Mujtaba. Pinaghihinalaan ng kanyang ama at ng iba pa na siya ay bakla. Dito ko ipapaliwanag kung bakit ko isinaalang-alang ang impormasyong ito. Sa sibilisadong mundo, ang sexual na oryentasyon ng isang tao ay hindi talaga issue ng pagtatalo. Ako mismo, wala talaga akong pakialam kung ang leader ng alinmang bansa ay bakla o may iba pang sexual na oryentasyon. Hindi ko nakikita na may problema doon. Personal na bagay yan ng bawat isa. Pero sa Iran, inilalantad ng pangyayaring ito ang lahat ng pagkukunyari, ang maruming pagkukunyari ng rehimen ng mga ayatollah. Ang ayatollah ay mga relihiyosong leader. Ang totoo, sa Iran, illegal ang homoseksual na relasyon kahit na pinapayagan ito ng gobyerno. Pansinin ang mga operasyon sa pagpapalit ng kasarian na kung minsan ay pinipilit gawin ng ilang bakla upang makaiwas sa parusang kriminal. Ibig sabihin, sinasabi ng rehimeng ayatollah sa mga bakla na magpa-opera at palitan ang kasarian kung hindi ay papatayin sila. Ang sodomia ay isang krimen na pinarurusahan ng kamatayan sa Iran. Noong 2007 ang presidente ng Iran na si Mahmoud Ahmadinejad na dinala sa kapangyarihan ni Mujtaba Khamenei na minsan ko nang naikwento ay buong yabang na nagsabi at ito ay sipi, walang mga homosekswal sa Iran. At sa Iran, sa kasamaang palad, may isang malungkot na pangyayari kung saan ang mga otoridad ay nagbitay ng ilang mga lantad na bakla sa publiko bilang babala sa iba. Pasensya na, isinabit pa nila ang mga katawan para ipakita sa publiko. At dito, lumalabas na ang mismong pinakamataas na leader at kahit ang ayatollah, maaaring bakla rin pala. Siguro dapat siya rin. Ganon din bilang halimbawa. Uulitin ko, kung kailanman ay magiging makatwiran ang pagbubunyag ng sexual na oryentasyon ng isang tao, ito ay sa kaso ng leader ng mapanil na Islamistang teokrasya na, pasensya na, nagsasabit ng mga bakla sa mga crane. Ito ay isang rehimen na nakatayo sa ganap na pagkukunyari, kasinungalingan at kalupitan. Dito ko ilalagay ang ellipsis. Ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Lubos akong magpapasalamat sa anumang suporta ninyo. Donasyon, bayad na subscription o sponsorship sa YouTube. Lahat ng mga link at detalye kung paano ito gawin ay nasa description ng video na ito. Yun lang para ngayon. Mag-ingat tayo. Paalam sa lahat.